Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng GSIS, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na maaaring magbago ng inyong buhay ngayong 2025. Maraming retirees ang hindi alam na may official update na mula sa GSIS at baka kayo ay isa sa mga makikinabang dito. Alam ko, pagod na kayong maghintay ng mga pangako. Pagod na rin kayong marinig ang mga balitang puro daldal lang pero walang aksyon. Pero ngayong araw na ito, totoo na ang balita. May official announcement na ang GSIS tungkol sa pension adjustment at hindi ito basta-basta na pagtaas lang, kundi may kasamang mga kondisyon at mga detalye na kailangan ninyong malaman para hindi kayo magsisi o makaligtaan ng kahit 5 piso. Kaya mga kapatid, huwag kayong aalis dyan, huwag munang kumuha ng merienda dahil lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong GSIS monthly pension na 18,500, kung kailan ito magsisimula, sino ang qualified, at paano ninyo makukuha ang buo ninyong karapatan, lahat yan ay aking ipapaliwanag sa inyo ngayong araw na ito na para bang tayo ay magkakapamilya na nag-uusap lang sa hapag ng inyong bahay. Dahil totoo yan, maraming seniors ang nalulugi dahil hindi nila alam ang tamang proseso at ayokong mangyari sa inyo yan. Kaya una sa lahat, ano ba talaga ang tunay na balita tungkol sa GSIS pension increase na ito? Ayon sa official memorandum na inilabas ng GSIS Management noong unang linggo ng Disyembre 2025, may approved na nga ang pension adjustment para sa qualified retirees at ang average na monthly pension ngayon para sa mga bagong qualifiers ay umaabot na sa 18,500. Ngunit mga kaibigan, mahalaga na maintindihan ninyo na hindi lahat ay makakakuha ng eksaktong halagang yan. Ang 18,500 na yan ay average lang, ibig sabihin, depende pa rin yan sa inyong years of service, sa average monthly salary ninyo nung kayo ay nagtatrabaho pa, at sa contribution record ninyo sa GSIS. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng mas mataas pa ang makuha ninyong pension, pwedeng umabot ng 22,000 or 25,000 kung matagal kayong naglingkod sa gobyerno at mataas ang inyong posisyon noon. Pero yung iba naman, lalo na yung mga nag-retire ng maaga o hindi kumpleto ang kanilang contributions, ay maaaring mas mababa pa sa 18,500. Kaya importante na tingnan ninyo ang inyong sariling records para malaman ninyo kung magkano talaga ang dapat ninyong matanggap. Ngayon, ang pinaka-importanteng tanong, kailan ba talaga magsisimula ang bagong pension rate na ito? Ayon sa official announcement, ang implementation date ay nakaset na sa January 15, 2025. Ibig sabihin, lahat ng pension payout na magsisimula mula January 15 onwards ay kasama na ang adjustment na ito. Pero mga kapatid, dito kayo dapat mag-ingat dahil hindi automatic na makikita ninyo agad yan sa inyong January payout kung kayo ay nasa old system pa. Ang GSIS ay nagsabi na may transition period na mga 2 to 3 months kaya yung iba sa inyo ay makikita lang ang backdated adjustment sa Febrero or Marso. At kapag nangyari yan, ang GSIS ay magbibigay ng back pay para sa mga buwan na hindi pa kayo nakatanggap ng tamang amount. Halimbawa, kung ang January pension ninyo ay 15,000 pa lang at dapat ay 18,500 na, ang difference na 3,500 ay ibibigay sa inyo as back pay kasama ng Febrero or Marso pension ninyo. Kaya huwag kayong magpanik kung hindi pa kayo makita agad ang adjustment sa January dahil dadating din yan at may kasamang habol na bayad. Pero mga lolo at lola ko, hindi dyan natatapos ang kwento. May mga kondisyon at requirements na kailangan ninyong malaman para masigurado na kayo ay qualified sa increase na ito. Una, dapat kayo ay officially retired na at nakatanggap na ng regular monthly pension mula sa GSIS. Yung mga still active employees o yung mga nag-file pa lang ng retirement papers pero hindi pa approved ay hindi pa kasama sa unang batch ng increase na ito. Pangalawa, dapat updated ang inyong records sa GSIS. Ibig sabihin, walang pending issues tulad ng outstanding loans na hindi pa nababayaran o mga discrepancies sa inyong personal information.
Dahil mga kaibigan, maraming retirees ang naproblema kasi may old loans pa pala sila na hindi nila alam at kinakaltas pala yon sa kanilang pensyon. Kaya, bago kayo umasa sa 18,500, tingnan ninyo muna kung mayroon kayong mga ganyang kaltas. Pangatlo, dapat kayo ay miyembro ng GSIS for at least 15 years. Yan ang minimum requirement para sa full retirement benefits. Kung kulang kayo diyan, maaaring prorated lang ang inyong increase or hindi kayo kasama sa adjustment. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga possible reductions o clawbacks na maaaring makaapekto sa inyong pensyon. Ito yung mga bagay na hindi masyadong pinag-uusapan pero napakahalagang malaman ninyo. Una, kung kayo ay may existing loan sa GSIS na hindi pa tapos bayaran, ang monthly amortization ninyo ay automatikong kakaltas sa inyong pensyon bago pa ito ibigay sa inyo. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 18,500 pero may loan kayo na may monthly payment na 3,000, ang matatanggap ninyo ay 15,500 lang. Pangalawa, kung kayo ay may health insurance premiums o PhilHealth contributions na hindi pa updated, maaari rin itong kaltas sa inyong pensyon. At pangatlo, kung mayroon kayong tax obligations, especially kung kayo ay may iba pang income sources bukod sa pension ninyo, ay maaaring may withholding tax na kailangan kayong bayaran. Pero generally, ang pension income sa Pilipinas ay tax-exempt para sa seniors, kaya kung pension lang ang income ninyo, wala kayong dapat na problemahin na buwis. Paano naman kayo makakasiguro na nakukuha ninyo ang tamang halaga ng pensyon ninyo at walang nawawala? Una, regular na mag-check ng inyong GSIS account online sa website nila o sa mobile app. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer o cellphone, hilingin ninyo sa inyong mga apo na tulungan kayo. Pangalawa, mag-keep ng records ng lahat ng inyong pension slips at bank deposit notifications. Ikumpara ninyo ang bawat buwan kung consistent ba ang halaga o kung mayroon bang mga kakaibang kaltas. Pangatlo, kung mayroon kayong napapansin na mali o kulang sa inyong pensyon, huwag kayong mahiyang pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at magtanong. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, UMID card kung meron kayo, at ang pension slips ninyo para mas mabilis ang proseso. At mga kaibigan, napakahalaga na huwag kayong mahiya o matakot magtanong dahil ito ay karapatan ninyo at trabaho nila na sagutin ang inyong mga katanungan. Mayroon din akong special tips para sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income mula sa GSIS. Una, kung kayo ay may iba pang benefits na hindi ninyo pa na-claim tulad ng Loyalty Cash Award, Anniversary Bonus, o mga special programs para sa senior citizens, tingnan ninyo kung eligible kayo at mag-apply agad. Pangalawa, kung kayo ay married at both kayo ay GSIS members, make sure na both pensions ay properly processed para double income kayo sa bahay. Pangatlo, alamin ninyo ang mga partnerships ng GSIS sa ibang agencies tulad ng discount sa medicines, healthcare programs, at educational assistance para sa inyong mga apo. Maraming benefits ang natutulog lang dahil hindi alam ng mga retirees na qualified pala sila. Pagdating naman sa payout schedules, dapat ninyong malaman na ang GSIS ay may fixed schedule ng pension release every month. Usually, ang pension ay credited sa inyong bank account every 10th to 15th ng buwan. Kung kayo ay naka-ATM, automatic na yan na mapupunta sa inyong account. Pero kung kayo ay naka-manual claiming sa GSIS branch, dapat kayong pumunta within the releasing period na nakapost sa notice nila. At mga kapatid, ito ang mahalagang reminder, huwag kayong magpapahuli sa pag-claim ng inyong pension. Kung hindi ninyo makuha within 3 months, maaaring ma-revert na yan sa GSIS at mahirapan na kayong i-process ulit. Sa mga gustong mag-visit sa GSIS office, ito ang aking mga practical tips para sa inyo. Una, pumunta kayo ng maaga, ideally mga 7 o 8 ng umaga, para hindi kayo makahaba ng pila at hindi pa masyadong mainit. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng requirements ninyo in duplicate copies para kung may kulang, may spare pa kayo. Pangatlo, magdala ng tubig at merienda dahil minsan ang processing ay tumatagal ng ilang oras. At pang-apat, mag-ingat sa mga taong nag-aalok ng instant processing o fixers dahil maraming scammers at yan ay illegal. Lahat ng serbisyo ng GSIS ay free, walang bayad, kaya huwag kayong magpapascam.
Mga mahal kong seniors, ang increase na ito sa GSIS pension ay hindi basta-basta na dagdag lang sa inyong bulsa, ito ay pagkilala sa inyong taong-taon ng serbisyo sa ating bansa, sa inyong dedication at sacrifice para sa Pilipinas. Kaya deserve ninyo na makuha ang buo ninyong karapatan at walang dapat na mawala kahit 5 piso. Siguraduhin ninyong updated kayo sa lahat ng proseso, bantayan ang inyong accounts, at huwag kayong mahiyang magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Ang FATNT 500 na monthly pension ay malaki na tulong, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang bilihin, pero mas mahalaga pa rin na malaman ninyo kung paano ito tamang pamahalaan at paano ito ma-maximize para sa inyong pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Mag-ingat palagi at God bless us all.